Hindi na ako galit. Sa sobrang tindi ng kanilang pagtatalo, padabog na binagsak ni Jose ang mga plato sa lamesa. Hindi na ako babalik dito. Mga wala kayong utang na loob. Sigaw niya sa pamilya. Kasabay ng malakas na pagsara ng pinto. Ang pinag-ugatan ng lahat, isang hindi pagkakaunawa tungkol sa pera na nauwi sa sigawan at pagsumbatan. Conflict is inevitable. Lalo na sa mga taong pinakamamahal natin, di ba? But while this conflict is unavoidable, it can become a blessing when handled God's way. Kapag ang gulo ay naayos sa tamang paraan, maaari pa itong maging daan tungo sa mas malalim na pag-uunawaan. So, how do we deal with conflict God's way? Madalas ang turo sa atin ay huwag magalit. Pero linawin natin ito ayon sa Biblia. Sabi ni Apostle Paul, magalit man kayo, iwasan ninyo ang magkasala. It means that when in conflict, the first step is to check our motives. Galit ba tayo dahil sa issue mismo? O may mas malalim na pinanggagalingan ito? Tulad ng nasaktang pride, unmet expectations, o simpleng pagod? Ang pag-alam sa tunay na dahilan ay ang unang hakbang para maiwasan ang mga salita at gawing pagsisisihan natin sa huli. The second step is also crucial. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. We must resolve the issue quickly. Bakit? Dahil ang galit na pinapatagal sa puso leads to bitterness and resentment toward the people we care about. At tandaan, it's hard to get better when you're bitter. Resolving conflict is often messy, and hard conversations can break our hearts. Pero mas mabuting harapin na po natin ang sakit ng reconciliation kaysa mabuhay sa sakit ng sama ng loob. Living with offense and walking away from problems never truly heal a broken heart. Sa huli, ang mensahe ng Diyos para sa pusong nasaktan at sa nagkasala ay pareho. Alisin ang galit, matuto magpatawad, at humanap ng daan pabalik sa isa't isa. Pray po tayo. Lord Jesus, help me to release my anger toward people who have hurt me. Allow me to forgive and reconcile with them, especially with the ones closest to my heart. In Jesus' name I pray. Amen. Reconciliation starts with forgiveness. Pwede mo itong simulan by praying to God about the person and forgiving him or her from the heart. And after that, you may ask guidance from the Lord about the steps to reconcile. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ephesians 4:26. This is Jericho Arceo saying, be better, not bitter.